Magandang araw Pilipinas, kamusta kayo dyan? So ngayong araw na to, usapang site visit tayo. So ano nga ba yung site visit? Ano yung mga site preparation kapag tayo ay kukuha ng projects? At sa mga nagtatanong, may bayad po ba yung site visit? So yan, lahat ng yan ay malalaman nyo dito sa video na to. So syempre bago tayo mag site visit, dapat alam ng may-ari ng bahay or ng project site na paggagawa natin na tayo ay magkakaroon ng ocular inspection or tinatawag natin site visit. So kapag nagsa-site visit tayo, titingnan natin yung area kung ano ba talaga, kung okay ba yung lugar, accessible ba ito do sa mga delivery ng service. Katulad do sa ibang project natin na hindi naman pwede yung truck para mag-deliver ng mga materyales. So may mga anggulo tayo na pag-aaralan. May mga price. Ito na yung mga price. Ito kasi may order. By order po to. Ayan. So ngayon nagkakanvas tayo. Ayan. So yun nga mga tol, pag nagsa-site visit tayo, tinitingnan natin yung lote na pagtatayuan ng bahay or kung may i-renovate tayo, inspekan natin yun kung ano ba yung mga posibleng makahadlang doon sa ating construction, doon sa ating pagre-renovate or pag-build ng bahay kung bago pa lang ano. And then titingnan din natin doon kung accessible ba ito doon sa mga truck ng mga magdi-deliver ng mga materyales. Kasi nangyari na yan sa amin doon sa isa namin project sa Parañaque. Nakaplano kami doon na bubuhusan yung 3-door, bali 3 doors sa baba, 3 doors sa taas, apartment. So bali 6 unit door apartment ano. So anong nangyari doon, na-delay kami kasi hindi namin na-anticipate agad na yung malalaking concrete mixer natin ay hindi kayang makadaan kasi nga mabababa yung mga wires nila. So yun, na-delay tayo doon kasi kahit sinong pumunta doon na supplier para inspekin yung area ay hindi talaga kaya. Parang tansya ko doon nasa around 10 feet lang o 3 meters lang yung mga wires na nagkalat doon sa, hindi naman nagkalat, ibig sabihin nakalaylay doon sa mga street. So hindi talaga kaya. Buti kung isa o dalawa lang, hindi marami. So yun yung mga experience natin na imbis na mapabilis yung project ay nade-delay. Target namin nun, half day lang, nakabuhos na kami. Half day lang kasi pag re-renta ka ng boom, mas mabilis. So anong nangyari doon, inabot pa ng linggo kasi inabot pa rin kami ng ulan. So nagmano-manong buhos kami, kaya natagalan. So yun yung mga na-encounter natin mga problema kapag hindi natin masyadong napag-aralan yung site. Pangalawa, yung ano naman, yung mga roads naman na makikipot. May gagawin kaming project sa Caloocan. Hindi namin alam na sobrang sikip din pala doon. So hindi namin agad na-anticipate na masyadong masikip, mahihirapan yung delivery. Although yung mga service natin kaya naman makadaan, pero yung mga truck na talagang mahihirapan. So ito makikita nyo, ganito yung pang deliver nila dito. Ganito pala dito sa anong lugar to? Dagat-dagatan. Ayan, makikita nyo, ang galing. Ayan. Ngayon lang ako nakarating dito kaya, so hindi sila by truck kung mag-deliver. So anong tawag nyo dito kuya? Kariton. Kariton. Ayan. So, tansya ko wala pa tong kalahating kubiko. Ayan. So matagal na raw ganito yung sistema dito sa lugar na Caloocan, dagat-dagatan. So pag nagdi-deliver sila ng buhangin, nakakariton. Dahil yung karamihan boss dito ay mga iskinita. Sa mga iskinita kasi yun, kaya ganyan. So dito na rin yung hollow blocks. Oo, ganun. Ilang taon na kayo dito sir? Ito matagal na to. Mga ilang taon na po kayo? Kung hindi ako nagbakasyon ng 2015 na 9 years na. 9 years na. Okay. So matagal na rin yung hardware dito? Kung matagal na yan. Matagal na. Nasa 1990s pa tayo. 1990s pa raw. So almost 30 years na. Ayan. So ito yung isang hardware dito na
Ang ganda ng pang-deliver nila. Kariton. Kariton. Ano ba, vlogger kayo? Nagbablog po. The House of Construction po. Yan. Sa mga paggawa ng bahay. Yan. Sige po, kuya. Salamat. Salamat po. Sige, salamat din. Nag-canvas kami sa mga hardware. Nakita namin na kariton pala yung pagdi-deliver doon kasi iskinita. So, yun. So, iba yung presyo nun. Iba pa rin yung presyo nun kaysa sa truck yung order mo. Siyempre, pag kariton, kapiraso lang o halimbawa, wala pang kalahating kubiko yung madi-deliver sa inyo. Which is kapag mga elf or truck, pwedeng 12 cubic. Kung mga elf naman, let's say 2 cubic. So, medyo makakaano ka na. Hindi katulad nun, kariton lang yung magdi-deliver sa inyo. So, yan yung mga dapat inaaral natin bago natin kuhanin yung mga projects natin. Pag-aralan natin yan. Para doon naman sa mga nagsa-site visit, mas maganda na rin na malaman yung mga available hardwares doon. So, sa amin by experience, kumukuha agad kami ng 3 hardware. So, pinagkukumpara namin yung mga presyo ng materyales kung sino yung mas mura doon sa 3 hardware. So, sino pinakamurang bakal, graba, semento, kasi yan yung mga immediate na kailangan pag tayo magko-construct ng bahay. Then to follow na yung mga tubular, yung mga C-purlin kasi pangbubong na yun. Pero yung mga immediate na phase ng construction sa foundation, yan, chine-check agad natin yung magkano ba yung 16mm. Yan yung madalas na ginagamit. Yung 12mm, tsaka yung 10mm. Magkano yung tie wire, magkano yung graba, buhangin, at lalo na yung semento. Yan yung madalas na pinaka-immediate na kailangan. Siyempre magbubuhos tayo, may pundasyon, may mga halig, biga, yan yung mga kailangan. At pag minsan, napapagamit pa rin tayo ng kahoy. So speaking of kahoy, doon sa mga last projects namin, hindi na kami talaga gumagamit ng kahoy. Hanggat maaari, iniiwasan na namin. Pero dun sa mga renovation, kung may nabaklas na kayong kahoy, wala na tayong choice. Pwede nyo nang gamitin pamporma yun. Sayang naman kung itatapon lang. Kasi dun sa mga past projects namin, libong coco lumber. Halimbawa 2x3. Noong panahon yun, ang 2x3 na coco lumber ay 83 pesos. So naibigay sa atin ng 80 pesos yung bultuhan. So kung may mga 1,500 pieces kang kailangan, maabot siya ng 120,000 pesos. So ganun kamahal ang coco lumber. And then hindi pa kasama yung plywood, yung pako, yung alambre sa pagpoporma. So ganun kamahal. And then after the project, halimbawa naulanan, nagbaklas na kayo ng mga pamorma. Pagkatapos ng project, makikita mo na ulanan na yung coco lumber. Hindi nyo agad na asikaso. Ang nangyayari doon, rumurupok na agad siya. So yun yung mga wastage sa construction. Tapos bibilin lang sa'yo, may mag-o-offer sa'yo na doon sa kapitbahay, kunwari, o bilhin ko na yung mga coco lumber nyo dyan, yung mga pinagpormahan. Tapos bibilin lang sa'yo, 5,000 lang. Ganun lang kababa. So sayang. So mas mainam, yung pro tip. Ang tip ko sa inyo, sana mag-invest kayo sa mga bakal na pamorma, yung pangmatagalang forma, mga 1 1/2 na tubo, yung mga clamps. Sa mga nangongontrata dyan, yan, you can comment down below kung unti-unti na kayo nakakapag-ipon ng mga scaffoldings, na mga tubo, yan. So magandang investment yan kasi yung iba nating scaffoldings more than 15 years na or 17 years na kung hindi ako nagkakamali. So matagal ko nang na-invest yun at hanggang ngayon ay scaffoldings pa rin. So yun yung mga tip ko sa inyo. Kung makongontrata kayo, kung makakaiwas kayo sa kahoy, makakatulong pa kayo sa inang kalikasan. Ayan. So yun yung mga tips ko sa inyo at mga doon sa mga nagsa-site visit. Actually wala pong bayad yung site visit. Huwag po kayong mahiyang magsabi sa mga professionals like architects and engineers.
iba na rin po yung sumasangguni kayo sa mga professionals at mabibigyan po kayo ng konting idea. Pero para sa amin po, hindi po kami nagcha-charge ng site visit unless na mag-offer sila or magbigay ng konting panggas kung medyo malayo. Pero sa amin po, hindi na po. Okay lang. So yun mga tol, maraming salamat sa pagsama. I hope may natutunan kayo kahit konti lang. At sana yung mga nagnanais na magpatuyo ng bahay or mga nagbabalak pa lang, sumangguni po kayo sa mga professionals. Huwag po kayong mag-atubili kasi yung iba pong naging client natin, by experience lang po, nagpagawa muna sa iba ng plano, and then yung ginawa pong plano hindi naman po pasok sa mga setbacks. So gumastos sila ng medyo malaki na, and then reject po yung plano nila. So sana dumirekta na po kayo doon sa mga marurunong at nakakaalam, sa mga professional, sa architects, sa engineers, para hindi po kayo nadodoblehan ng gastos. Ayan. Kasi sayang lang po yung time, and then yung oras, yung panahon, at syempre yung gastos nyo. Anyway, maraming salamat sa pagsama. I hope may napulot kayong konting tips, idea sa mga nagnanais magpatayo ng bahay. Again, papaalala ko sa inyo, kumonsulta po kayo sa mga professionals. Yan. Para hindi po kayo madoblehan ng gastos. Ayun lang po, hanggang sa susunod na video natin ha.